biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona, ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan. Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na Birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po
ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ang ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon. Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021, kung kailan dinalaw ng Mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ipanalangin natin ang mga biyaya pang pamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary. Tayo na't magpalista sa programa. Nauna!
O Reyna ng Langit, magalak ka. Alleluia. sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong kaligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong linggo ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili, at humingi tayo sa Panginoon ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba ng sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa Kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan, at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi, at magbigay ka ng ikapu ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubus kaya, maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti, gagantihan ka niya ng 7 ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipankot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitan ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot, saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuli na magiging una. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa ating banal na pagdiriwang kung saan ating narinig ang salita ng Diyos. At sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig po natin muli ang ating Panginoon nagsalita. Tandaan ninyo ang sinumang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Inulit pa niya, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Take note, yun po yung nasa listahan. Kaya kung naiwan nyo po yun, okay. Pero hindi nyo pwedeng iiwan ang asawa kasi wala po sa Ebanghelyo yan. Kayong mga mag-asawa, hindi nyo pwedeng iiwan. Kasi hindi po sinabi sa Ebanghelyo yan. Aywan ko lang, sa bandang kahuli-hulihan kung kaya nyo pa yan. Pero sa ngayon, sa ating Ebanghelyo, mga bahay, kapatid, ina, anak, at lupa. Alam niyo po, nung ako'y maliit pa, sa bagay ngayon, hanggang ngayon, maliit pa rin ako. Lagi ko pong naririnig yung salitang, kung wala, wala. Kung meron, meron. Let nothing be nothing, but let something be something. At madalas kong narinig din sa aking nanay yung sinasabing, kung meron, grasya. Kung wala, pasyensya. Hindi ko po alam, kayo mga magulang, tayo mga may edad, kung sinasabihan natin yung mga bata ng ganito. Kailangan po natin turuan sila. Kasi baka mamaya lumaki sila na iba na ang kanilang pananaw. Ayaw nila nang wala eh. Gusto lagi nilang meron at marami. Baka mamaya ilan sa atin o marami sa atin nung lumaki tayo, ganun din. Ayaw natin nang wala. Gusto natin lagi na meron. Kapag sumunod ka kay Jesus, hindi ka mawawalan. Sabi ng ating Panginoon, magkakaroon ka sa buhay na walang hanggan. Hindi po muna dito kaagad-agad. Kundi tatanggapin mo po yun, ang gantimpala na yun, doon sa buhay
na walang hanggan. Minsan na ipag-isipan ko na kapag pala ang filosofiya mo o prinsipyo mo sa buhay yung pagkaharap ng kung meron, meron, kung wala, wala. Yun po yung disiplina talaga sa buhay. Huwag mo namang sabihin wala kung meron. Huwag mo namang sabihin meron kung wala. Let nothing not be something but nothing. But let something not be nothing but something. Ganun po yun ang ating ugnayan sa Panginoon. Kailangan pag sumusunod tayo sa Kanya, haharapin po natin yung ganun. Kaya hindi pwedeng pipilitin natin ang Diyos. Kung ano yung gusto natin, hinihingi natin sa Kanya. Kung wala naman, tayo ay nagtatampo na. Alam niyo, sa mundo ngayon, maraming may ganong karamdaman. Nagtatampo sa Diyos. Yun ang hindi maganda. Yun ay hindi dapat. At kapag ikaw ay ganon, tampuhin, lalo na kapag yung hinihingi mo hindi pa dumating, malamang hindi ka pa Kristiyano. Hindi ka talaga totoong alagad ni Jesus. Kasi ang totoong alagad ni Jesus, bastang nagsisilbi. Ito yung concern. Ito yung problema ni Pedro. Panginoon, iniwan namin Iniwan namin, sumunod kami sa iyo. Magkakaroon ba kami? Hindi kwentahan. Kaya po sa ating simbahan, sinasabi din natin, sa serbisyo dapat may sakripisyo. Hayaan mo na siya. Basta totoong serbisyo, kailangan may sakripisyo. Hindi ka naman pababayaan Magsilbi ka lang. Ngayong hapon lang may lumapit sa akin isang matanda Kasi gusto niya magpa-pray over Pagkatapos nang nag-usap kami at nagkumpisal siya, binigyan pa niya ako ng 5,000. Hindi pala 5,000, 50. Sabi ko, hindi. Pambili mo yan ng medisina, gamot. Hindi, Father. Para sa'yo yan. Mayroon akong gamot, sabi ni Lola. Yung mga ganong pagkakataon, pinapaintindi sa atin na hindi ka pababayaan niya. O, biro mo, nakatanggap ako ng pera, hindi ko naman inaasahan yun. Yung pala, marunong talaga siya. Hindi ka pababayaan niya. Sa serbisyo, kailangan may sakripisyo. Yung serbisyo na sinasabi natin, pag ayaw natin ng serbisyo, bisyo. Iba yung serbisyo sa bisyo. Yung serbisyo talaga, may halong sakripisyo yun. May iniwan ka, may pag-uusik pa na sinasabi sa Ebanghelyo, hindi lahat magagandang salita ang marinig mo, hindi may iwasan na pakikitaan ka ng sama ng loob. Kapag ikaw ay tampuhin at sasama din ang loob mo, yung pagsisilbisyo mo, nawawala na sa totoong landas. Kaya po sa ating pagsiservisyo, sa simbahan, sa Panginoon, alalahanin po natin ang pangako ng ating Panginoon. Hindi ka pababayaan. Pero maganda na rin yung pananaw, baguhin natin. Kung meron, grasya. Kung wala, pasyensya. Manalangin pa. Pero tuloy-tuloy ang ating pagserbisyo sa Panginoon. Amen po. Magstayo po ang lahat.
mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. Ang ating tugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at makapagpababalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan naway, madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ang iyong katotohanan, ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo, siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat di ikaw aming pasalamatan ang iyong mga supling na nagtaksil
ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag sa buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Aba naming banal, ikaw ang mukhalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin ang banal makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. At Jesus. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, sa San Jose, mga apostol, San Isikal at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa ikarangaw sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, harapan ng salapi, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming masasala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami diya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa Elio sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na sa Ebanghelyo ay nag-anyaya sa atin na patuloy na magserbisyo para sa kanyang kaharian. Kahit na may mga pag-uusig, mapalad tayong lahat ng niyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock,
I shall never be afraid. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour out your hearts to Him. He is our refuge and He is our hope. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Rest your heart not in riches, nor honor of the world. Lay out with a heart of God. These blow to nothingness, vanish like breath. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa inyong lahat na sa simbahan at sa mga tahanan, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. At kay Lola, maraming salamat din. At the age of 83, sabi ko, Lola, nalaala ko yung Lola sa Ebanghelyo at yung aking mismong mama. At saka maraming salamat, Lola. Hindi po ako nagbibiro. Andito po yung binigay niya sa akin pang Christmas po. At sana po, sana po patuloy tayong magsilbi sa Panginoon. Sabi ko, Lola, bakit ka nagsimba pa? Ang tanda-tanda na. Sabi niya, Father, kasi nasira yung koneksyon sa Radyo Veritas. Sa radyo. Hindi daw niya maano. Tapos, minsan nakikita niya ako sa online. Sabi niya, Father, talaga pa lang sa personal, ang gwapo mo. Joke lang po iyon. Opo. Maraming salamat po, Lola, at sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayroon at ipahayag kaniyang paggaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, kanya ng kanya kaharian.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.